Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! BMRC, Quarter 1, Week 2, Unang Araw. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan sa natutuhan sa pamilya. Pangalawa, na ipahahayag na ang pangangalaga sa kalusugan gabay ang pamilya ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na isip at katawan upang masanay ng pagpapahalaga sa sarili. Ngayon mga bata, pagmasdan ang larawan. Sila ay sina Super 2. Sila ang superhero ng Grade 2. Ano sa inyong palagay ang mga katangian na mayroon si Super 2? Mga bata, pagmasdan ang mga larawan. Alin kaya sa mga larawang ito ang mga paraan upang mapangalagaan ni Super 2 ang kanyang kalusugan? Ayon sa ating mga larawang pinili mula sa Pisara, ano-ano ang mga paraan na dapat gawin ni Super 2 upang masiguro na siya ay malakas at malusog? Bilang isang bata sa ikalawang baitang, sino ang palagiang nagpapaalala sa inyo ng mga tamang pamamaraan upang mapangalagaan ang inyong kalusugan? Sila ang ating kasama sa bahay na siyang gumagabay at nag-aaruga sa atin. Ito ay ang ating pamilya. Ito naman ay ang estado ng pagiging malusog ng katawan at isipan kung saan ang isang tao ay malayo sa sakit at may kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng walang anumang hadlang. Ito ay ang kalusugan. Ito naman ay tumutukoy sa mga bagay o aktibidad na ginagawa ng isang tao tulad ng mga trabaho, tungkulin o mga nakagawiang kilos. Ito ay ang gawain. Atin naman basahin ang kwento tungkol sa ang malusog na pamilya. Ang kambal na sina Leo at Leia ay nasa ikalawang baitang, ay mga tunay na masayahing mga bata. Sila ay maliksi at mabilis na nakatatapos sa kanilang mga gawain sa paaralan man o sa tahanan. Tuwing umaga, bago sila pumasok sa eskwela, ay inihahanda na ng kanilang ina ang kanilang pampaligo at masustansyang almusal. Bago pumasok, ay pinaaalalahanan sila ng kanilang ina na magsipilyo ng ngipin at magsuklay ng buhok. Araw-araw sila ay umiinom ng 8 hanggang 10 basong tubig. Hindi rin nila kinakalimutan ang paalala ng kanilang ama na palagiang maghuhugas ng mga kamay upang makaiwas sa mga sakit. Tuwing pagkagaling sa paaralan ng magkapatid ay agad silang nagbibihis ng pambahay at kumakain ng tanghalian. Pagdating ng hating gabi, sila ay maagang natutulog upang makumpleto nila ang 8 hanggang 12 oras ng pagtulog. Tuwing Sabado ay pumupunta ang kanilang buong pamilya sa parke upang mag-ehersisyo. Si Leo ay madalas na sumasama sa kanyang kuya at tatay upang mag-jogging o kaya ay mag-biking. Si Leia naman ay kasama ang kanyang ina sa pagzuzumba. Pinapanatili din nila ang kalinisan ng kanilang bahay at kapaligiran upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga lamok, langaw at daga. Kapag sila naman ay nagkakasakit, ay agad din silang kumukonsulta sa doktor upang mabigyan ng tamang gamot at agad na gumaling. Sila Leo, Leia at ang kanilang buong pamilya ay laging masaya at malusog. Ngayon mga bata, sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. 1.
Narito naman ang isang gawain. Mga bata, basahin ang panuto. Mga bata, sa ating naging talakayan at gawain sa araw na ito, ano ang inyong natutunan? Maaari ba kayong magbigay ng mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na inyong natutuhan sa inyong pamilya? Mahalaga ba na inyong natutukoy ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan? Bakit? Ngayon naman ay basahing mabuti ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Mga bata, ilista sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na kinain at gawaing pisikal na iyong isinagawa sa araw na ito. Ikalawang araw. Sagot mo, takbo mo. Ang mga mag-aaral ay may dalawang pagpipilian lamang, ang check at ang X. Ako ay magpapakita ng mga iba't ibang larawan. At sasabihin nyo kung check kung ito ay nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kalusugan at X naman kung hindi. Kalusugan. Ito ay ang estado ng pagiging malusog ng katawan at isipan, kung saan ang isang tao ay malayo sa sakit at may kakayahang gawin ang mga pang-araw-araw na gawain ng walang anumang hadlang. Kaligtasan. Pagiging ligtas o protektado laban sa mga panganib o kapahamakan. Ehersisyo. Ito naman ay ang gawaing pisikal na ginagawa upang mapanatili o mapalakas ang kalusugan at kahusayan ng katawan, tulad na lamang ng pagtakbo, paglakad o pagsayaw. Kayamanan. Ito ay maaaring tumukoy sa mga bagay na may mataas na halaga. Maaari rin itong tumukoy sa taglay na karanasan o kalakasan ng isang tao. Ngayon, ating basahin ang kalusugan ay kayamanan.
kaligtasan ay kailangan. Lagi mong tandaan, kalusugay kayamanan. Kasama ang pamilya, pati na kaibigan. Prutas at gulay, lagi nating kainin. Tubig na inumin, huwag kalimutan man din. Sapat na tulog, palaging siguraduhin upang sa paggising, ikaw ay handa din maglaro, tumakbo, at mag-ehersisyo pa para sa kalusugan. Gawin itong lagi na. Kamay ay hugasang lagi, mikrobyo ay sugpuin, virus ay pigilin, sa paligid ay mag-ingat, laging magmasid. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong. Batay sa ating binasang tula, ay ating buuin ang diagram tungkol sa kalusugan ay kayamanan, kaligtasan ay kailangan. Ilagay ang mga strip ng papel sa kanilang tamang hanay. Narito pa ang ilang mga karagdagang katanungan. Sagutin mga bata. Ngayon naman, sa isang buong papel, magtala ng 3 paraan ng pangangalaga sa kalusugan na iyong natutuhan sa iyong pamilya. Ilista naman sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na kinain at gawaing pisikal na iyong isinagawa sa araw na ito. Ikatlong araw. Kilos. Ito ay tumutukoy sa aksyon o galaw ng katawan. Aktibo. Ito naman ay nagpapakita ng pagiging masigla, mapanlikha, at laging handa sa aksyon. Inisyatibo. Ito naman ay pagsisimula ng isang bagay o gawain. Ang pagiging bibo naman ay pagpapakita ng kasiglahan o talino at kagalingan. Habang ang gawi ay regular na asal, kilos o ugali na paulit-ulit na ginagawa ng isang tao. Atin naman basahin si Vina, ang batang biba. Si Vina ay isang batang nasa 2nd baitang. Palagi siyang aktibo sa kanyang mga gawain sa bahay man o sa paaralan. Siya ay palaging nasagot sa mga talakayan sa klase. Siya ay may inisyatibong magpahayag sa kanyang pamilya ng mga iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan na kanyang mga natutuhan sa klase. Palagi niyang pinipiling ulam ang gulay at isda. Kapag naman sa paaralan ay prutas ang kanyang madalas na baon para sa recess. Mayroon din palagi siyang dalang tumbler para sa kanyang inuming tubig. Bilang bahagi ng pag-eehersisyo, ay araw-araw silang naglalakad ng kanyang ina sa pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan. Tuwing Sabado naman ay kasama niya ang kanyang buong pamilya sa pagja-jogging at biking. Ito ay ilan sa kanyang gawin na siyang dahilan bakit siya ay bibong bata na may malusog na katawan at isip. Ngayon mga bata, sagutin ang mga gabay na tanong.
Ngayon naman ay ilista sa iyong kwaderno ang mga masustansyang pagkain na kinain at gawaing pisikal na iyong isinagawa sa araw na ito. Ika-4 na araw. Tandaan mga bata, narito ang mga mabuting kilos ng pangangalaga sa kalusugan. Narito naman ang ilang halimbawa ng masamang kilos ng pangangalaga sa kalusugan. Pagsasanay. Ito ay proseso ng pagpapahusay ng mga kakayahan, kasanayan o kaalaman sa isang partikular na larangan o gawain. Ang pangangalaga naman ay anumang kilos o gawi na tungo sa ikabubuti ng sarili sa gabay ng pamilya. Habang ang pagpapahalaga ay ang pagbibigay ng halaga sa sarili at sa anumang bagay na ginagawa tungo sa ikabubuti. Ngayon mga bata, basahin ang pangangalaga sa sarili, katuwang ang pamilya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gamit ang inyong mga nailistang masusustansyang pagkain at gawaing pisikal na iyong isinagawa mula Lunes hanggang Miyerkules, ay kompletuhin ang chart. Kung ikaw ay mayroon ng taglay na mga superpowers, ibabahagi mo rin ba ito sa iyong pamilya? Bakit? Ngayon naman mga bata, ilista sa iyong kwaderno ang mga paraan ng pangangalaga sa kalusugan na natutuhan sa pamilya na lumilinang sa pagpapahalaga sa sarili. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!